Ale tumingin sa kanya at nagsabi, huwag mong sabihing hindi ko pa ginamit ang remote control dahil nakakainis maglakad. Si Ronald naman ay piniga ang pisngi ni Ale na nagdulot ng isang tunog mula sa kanya. Tama, hindi ko kayang isipin na isang bihirang tao, isang half-human, ang magiging may-ari ng ibong ito, patuloy niyang sinabi habang mahigpit na hinahawakan ang pisngi ni Ale, na nagtatangkang kumawala. At isa pa, isa siyang guro sa Filian. Nagulat si Varan Facia at nagsabi, hindi ko rin inaasahan. Hindi ko akalain na ang aming bayani ay magiging kalahok sa akademyang ito. Nakakahiya. Kung alam ko lang, sana nagsulat na ako ng isang liham ng rekomendasyon para sa iyo, ngunit ngayong araw ng pagsusulit, umaasa ako na walang mangyaring masama. Ngunit kung sakaling mabaigo ka, paano kami magtatagpo? Tanong ni Ronald. Walang masama, dumaan lang kami para magtanong, sagot ni Varan Facia. Alam mo, hindi kami maraming oras. Ibinukas ni Ronald ang isang bagay na kulay purple at tinanong, ano ito? Ang ibong asul na iyon ang nag-itlog niyan, sabi ni Varan Facia habang inaayos ang kanyang salamin. Pati ba naman ito? Ang itlog na ito ay isang dream bird egg, sabi ni Varan Facia habang tinitingnan ang itlog na hawak niya. Sabi mo ba, si Empet ang nag-itlog nito? Tanong ni Ronald. Oo. Sagot ni Varan Facia nang walang anumang emosyon. Bakit nga ba? Kung ibon lang naman ito, ano pang bago? Sumagot si Varan Facia, hindi ito isang karaniwang ibon, kundi isang dream bird. Ngunit ang mas nakakagulat, hindi ko alam kung ano ang lalabas mula sa itlog na ito. Tinutok ni Ronald ang mata niya at tinanong, anong ibig mong sabihin? Ang itlog ng dream bird ay may kakaibang katangian, sabi ni Varan Facia. Depende sa paligid, ang itlog ay mag-aabsorb ng unique na mana at maglalabas ng itlog. Halimbawa, kung nasa paligid ng magma, lalabas mula rito ang isang fire phoenix. Kung ang dream bird ay maglalabas ng itlog sa isang lugar na may mga halimaw, magiging hitsura ng itlog ang halimaw na iyon, at kung minsan, walang hitsura ng ibon. Kung maanalisa ko ang mana na lumalabas mula sa itlog na ito, hindi imposible ang malaman kung anong uri ng dream bird ang nandoon. Ngunit ang itlog na ito, tinitingnan niya ang itlog na may makulay na enerhiya na naghalo-halo ng mga kulay, may halo-halong mana mula sa iba't ibang uri, parang pagpa-fuse ng mga metal, na natutunaw at nagsasanib. Pasensya na, pero mahirap pa ring matukoy kung anong klase ito. Nagulat si Ronald at nagsabi, grabe, isang itlog lang at ganoon na karaming pag-iisip ang ginawa mo. Nilinggan niya si Marpet, ang hayop, at tinanong, ikaw, bakit ka gumawa ng itlog na ito? Si Marpet ay umiling at nagbigay ng tunog na anchip. Hindi ko pa naranasan makakita ng ibon na ganito kalakas, sabi ni Varan Facia, na seryoso. Kaya, ipagkakatiwala ko ang itlog na ito sa iyo. Si Ronald ay tumango at sinabi, walang problema, interesado rin ako kung anong mangyayari sa itlog na ito. Tumayo siya at nagpa siya na umalis. Sandali lang, sabi ni Varan Facia. Nais ko sanang magbigay ng regalo sa iyo, at ngayon naalala ko kung ano ito. Binuksan ni Varan Facia ang isang rolyo ng papel at inabot kay Ronald. Narito, tanggapin mo ito. Makakatulong ito sa iyo sa pag-incubate ng itlog. Ano ito? Tanong ni Ronald. Tingnan mo mamaya, sagot ni Varan Facia. Nang makarating sila sa testing hall para sa practical exams, ang mga kandidato ay naroon. May mga nagdadasal, may mga sumusuri ng mga armas. Lumabas ang guro at nag-anunsyo, natapos na ang kandidato #111, pakiabang ang kandidato #112. Isang lalaki ang tumayo, nanginginig, at sumagot, oo, ako. Binuksan ang pinto at pumasok. 112 na pala, sabi ni Ronald, habang ipinaglalaban ang kanyang mga paa. Teka, bakit kaya siya pinaghihintay ng ganito katagal? Tanong ni Maria na nakatabi. Ganoon talaga sa pagsusulit, sagot ni Ronald. Pero,
Bakit ganyan ang suot mo? Tanong ni Ronald. Sadyang ganito ang suot ko, sagot ni Maria, dahil ito ay isang akademya para sa mga maharlika, at sila ang magiging mga VIP guest sa hinaharap, kaya hindi ako pwedeng magmukhang pabaya. Huwag na, wala ka ng ibang paraan, sabi ni Ronald. Sa ibang bahagi ng hall ng magic exam, sigurado naman na hindi siya maghihirap. Sabi ng guro, natapos na ang kandidato #112. Ngayon ay ang kandidato #113. Ang lalaki na kanina ay lumabas na may mukha ng pagkadismaya at binubulong sa sarili, tapos na ako. Tumayo si Ronald at nagsabi, akin na ang susunod. Si Maria ay masiglang nagbigay ng suporta, huwag kang mag-alala, gawin mo lang ang sinabi ko. Kung matalo ka, hindi kita palalagpasin. Lumapit siya, kumaway at nagsabi, sige, salamat sa pagsuporta, babalik ako agad. Si Ronald ay seryosong nagmasid. Inisip niya, ang mga ito kaya ay mga guro ng fan, sa harap niya ay 5 guro na nakaupo ng may dignidad. Pinagmasdan ni Ronald ang bawat isa sa kanila at sa isip, mukhang mga matataas sila, pero sa gitna nila, ang matandang lalaki. Tumingin siya sa matandang lalaki na nakaupo sa gitna ng 5 guro, ang punong guro ng Akademya ng Philin, ang mahusay na mago na si Gravagrer. Tumingin ulit si Ronald sa kaliwang bahagi at naisip, ang babaeng ito ay may aura ng kapangyarihan. Bihira kong maramdaman ang ganitong presyon. Siya ay ang guro ng espada, ang dakilang banal na espadachin, Navos. Yumuko siya at nagsabi, ako po si Ronald. Ang punong guro ay sumagot, masaya akong makilala ka, Ronald. Ako ang punong guro ng Akademya ng Philin, Gravagrer. Makikipaglaban ka sa isang golem ng mahika, kaya maaari mong ipakita ang iyong mga teknik. Napili mo na ba kung anong uri ng atake ang ipapakita mo sa amin? Tumingin si Ronald sa golem at nagsabi, wala naman pong espesyal, isang mabilis na saksak lang po. Isang saksak lang. Hindi ba't sobra naman iyon? Tanong ng isa sa mga guro na nakatabi. Wala ngang ibang aplikante na nagsabi ng ganyan. Lahat sila, pinuna ang hitsura ng golem at nagbitiw ng mga walang kwentang salita. Tumawa ang matandang guro sa tabi ng punong guro. Siguro, kung galing siya sa malalayong lugar, hindi niya alam ang tungkol dito. Bagamat ganon ang hitsura, may kakayahan ang golem na depensahan ang aura at mabilis mag-regenerate. Isang obra ng mahika ito, ang blonde na guro ay bomb-ulong. Kahit ang espada ni Chilfan, ang batang henyo, ay hindi nakapag-iwan ng marka. Hindi ko alam kung ano ang ipapakita ng batang ito. Sumagot ang guro sa tabi, sino ang makakaalam? Baka mapunit niya ito. Tumawa ang blonde na guro. Tama, nga, sabi ng punong guro. Pinansin ng punong guro ang 2 guro at iniwas ang tingin. Narinig ko ang lahat ng sinabi ninyo, hindi ba't nahihiya kayo? Nasa harap nyo lang siya at ganyan pa ang mga sinabi ninyo. Tumutok si Ronald sa golem, nagumpisa siyang magtulak sa lupa at nagsimulang magtakbo, mabilis na naglakad papunta sa golem at tamang-tama siyang sumaksak sa leeg nito. Ang mga guro ay nagulat at nabigla. Si Ronald ay muling ibinalik ang espada sa kanyang kabutuan at sinabi, tapos na po. Ang 2 guro ay nagtawa at nagsabi, huwag kayong mag-alala, isang saksak lang at tapos na. Ang isa ay nagsabi, tama nga naman, medyo malabo yata ang pagsusuri. Tumingin ang punong guro sa kanila na hindi makapagsalita. Bigla, si Navos ay kumilos at tinapak ang lamesa, na nagdulot ng takot kay Ronald. Tumalon si Navos, na may matalim na mata, at tinutok ang espada kay Ronald. Wala ka bang balak na umiwas? Tanong ni Navos. Tumingin si Ronald at nagsabi, nandyan ka pala. Ano ang ibig mong sabihin? Sino ang nagturo sa iyo ng teknik na iyon? Tanong ni Navos, ang galit ay kitang-kita sa kanyang mukha. Nag-isip si Ronald at nagsabi, ano ba ibig mong sabihin? Sinabi ni Navos, teka, magpapalit ako ng tanong. Nakita mo ba ang daan ng aking espada?
Tumugon si Ronald na walang emosyon, oo, nakita ko. Ang teknik mo ay kahanga-hanga. Mahirap magsaksak ng mabilis, pero nagawang mong magpasabog ng 3 beses. Sinabi ni Navos, tama, 3 beses lang. Tulad ng ipinakita mo sa amin, yung pangatlong saksak ay mabangis. Ipinakita mo ito upang takutin kami. Pero natutunan ko na ang teknik mo ay mababaw. Sinusubukan mong magmukhang magaling, kaya hindi ko ipinakita ang buong lakas ko. Si Ronald ay nagulat at sinabi, akala ko, ibang ibig mong sabihin. Sinabi ni Navos, ibig mong sabihin, may plano kang gawin. Oh, itigil mo na. Si Ronald ay nag-isip at nagsabi, wala naman akong ginawang mali. Tumango si Navos at sinabing, tandaan ko ang pangalan mo. Tumayo si Ronald at nagsabi, hanggang dito na lang ba? Pinaharap ni Neville Rose ang ulo at matigas na tinig na nagsabi, ako mismo ang magtuturo sa iyo. Si Ronald ay natakot at nag-isip, hindi pa tapos. Si Neville Rose ay galit na naupo sa upuan. Tiningnan siya ng punong guro at naisip, sigurado ako, gusto niyang gawing disciple si Ronald. Mukhang kailangan kong magbigay pansin. Naisip ng punong guro at nagsabi, magaling Ronald, tapos na tayo sa pagsusulit ngayon, magkakaroon tayo ng open-ended question. Sabihin mo lang ang sa tingin mo ay tamang sagot. Ronald, ano ang gusto mong matutunan sa pagpasok mo sa akademya ng fan? Si Ronald ay seryosong nag-isip at sumagot, tinutukoy ko kung paano ko masasabing hindi ako magsisisi. Yun ang unang gusto kong matutunan. Ang punong guro ay nagulat at nagsalita, ayos, naiintindihan ko na. Pwede ka nang lumabas. Pagsara ng pintuan, inulit ni Gravacreer ang sinabi, paano nga ba hindi magsisisi? Nakakalito naman, hindi ko alam kung paano ko siya tuturuan, sabi ni Gravacreer. Ang guro sa tabi ay nagsabi, anong nangyari? Si Navos na, tapos ngayon siya pa. Ano bang ginawa ng batang iyon? May ginawa ba siyang kakaibang taktika? Tanong ng guro. Taktika. Maaaring isa itong magandang paliwanag, sagot ni Gravacreer. Ang golem ng mahika ay naputol. Patuloy na nagsalita ang punong guro, siguro, kailangan ko na talagang tawaging isang henyo ang batang iyon. Nagulat ang dalawang guro, sabay sabi, ho. Habang ang ulo ng golem ay nahulog at gamulong sa lupa, si Yun ay nag-iisip, ang espada ng guro na iyon, kahit ako sa nakaraang buhay ko, hindi ko sigurado kung mananalo ako. Mukhang natagpuan ko na ang tamang kalaban, pero mukhang mahaba pa ang daan. Ngumiti siya, nagsasabi sa sarili, hindi masama ang unang hakbang patungong Fayon. Kung nandito ako, siguradong marami akong matutunan. Ngayon na lang ang pagsusulit sa pagsulat. Matapos ang 1 buwan, natutunan ko na lahat ng kailangan ko, kaya madali lang ito. Mamaya, si Ran ay may mukha ng takot at sinabi, seryoso, mahirap pala. Tapos na ako, tapos na talaga. Talaga bang ganito ang buhay ko? Hiniga niya ang ulo sa mga tuhod. Si Maria ay nagulat at hindi makapaniwala na hindi niya natapos ang kalahati ng pagsusulit. Bakit kaya ganon? Naalala ko na sinabi ko sa kanya na tignan ang mga gamit sa bag, sabi ni Ale. Tinabi lang niya ang bag at dahil sobrang focus siya, nakalimutan na niyang kunin ang bag, sagot ni Ale na parang nag-aalangan. Dahil sa akin ito, kung pinaalalahanan ko siya, hindi sana nangyari ito. Si Maria ay naiirita, sabay nginig ng mga ngipin. Aba, paano siya nakasurvive ng ganito? Kaya ganito pa rin siya pagkatapos ng pagsusulit? Tanong ni Maria. Itinaas ni Maria ang mga kamay ni Ronald at nagbigay suporta. Oo, okay na yun. Huwag ka na magkunot ng noo. Mas mahalaga ang praktikal na pagsusulit, okay lang yan. Sa galing mo, sigurado akong okay lang. Bigla, isang bilog na mahikal na sigla ang lumitaw. May isang tao na nagsabi, tingnan nyo. May resulta na. Lumingon silang tatlo at nakita ang isang listahan ng pangalan na lumitaw sa hangin. Tinanong ni Ale, iyan ba yung listahan ng mga pumasa? Si Maria ay nag-alala,
Mas mabilis pa yata kaysa sa inaasahan ko. Nasa itaas, nakalista ang pangalan ni Ale, Phantom Magic Department, rank 12, Practical, rank 1, Theory, 3, samantalang ang kay Maria ay, Escar Able, rank 6, Practical, rank 9, Theory, 2. Nagtinginan silang dalawa at si Maria ay biglang napangiti, niyakap si Ale at sumigaw, "Pumasa tayo, Ale. Nakuha mong unang pwesto sa Theory." Pinatpat ni Maria ang ulo ni Ale. Si Ale ay nagtanong, "Talaga?" "Oo, nakasulat dito. Kahit may 2 tao na magkasunod sa ranking, ikaw pa rin ang nanguna sa Theory. Ang galing mo." Masayang-masaya si Maria at hinaplos ang ulo ni Ale. Si Ale ay sumaya at nagsabi, "Siguro swerte lang yun." Biglang nakaisip si Maria, "Sandali, Ronald, anong rank mo?" Si Ronald ay nakatayo nang hindi gumagalaw, may mukha ng pagkatalo at sinabing, "Alam ko na, wala akong pangalan." "Paano mangyayari yun?" tanong ni Maria nang may pagtataka. Si Ale ay nagsabi, "Hindi pwedeng." Lumapit siya kay Ronald at tinanong, "Siguradong hindi ka tiningnan?" "Anong nangyari?" "Hindi ko nakita. Binasa ko ang bawat pangalan, sinabi ko na sa iyo," sagot ni Ronald. "Talaga, hindi ako magaling, ano?" Bigla, may isang bagay na dumaan at tumama sa pader ng paaralan. Nagulat silang lahat. Tumingala si Ronald at nagtanong, "Ano yun?" "Fireworks. Panghuli ng entrance exam, ibinibigay ito sa top scorer," sagot ni Maria. Isang phoenix na may nakakamanghang apoy sa katawan ang lumitaw at pumasok sa hangin, pagkatapos ay nagbigay ng isang fireball na tumama kay Ronald. Nagulat si Ronald at sumigaw, "Eh!" Pagkatapos, isang malakas na pagsabog ang nangyari. Ngunit mabuti na lang at hindi siya tinamaan. Sa kalagitnaan ng hangin, lumitaw ang 5 linyang teksto, "Top scorer martial arts, Ronald, rank 1, Practical, rank 5, 1712, Theory, rank 5,712. Lahat ng 3 tao ay nagulat, sabay-sabay silang nagsabi ng walang iba kundi siya. Maria at Arl ay niyakap si Ronald at sumigaw, "Hindi ko inaasahan, ikaw ang top scorer sa martial arts." Si Arl ay nagsabi, "Ang galing mo Ronald, ikaw na ang top scorer." Si Ronald ay sumubsob sa sarili at nagsimulang maglabas ng tunog ng pagkadisgusto. Si Maria ay hinaplos ang ulo ni Ronald at nagsabi, "Alam ko na, ikaw talaga ay isang henyo." Si Ronald ay ngumiti, "Siguro magaling ako sa pagpili ng mga tamang tao, hindi ba?" Biglang, isang ideya ang pumasok sa isipan ni Ronald. "Sandali, kung ako ang nanguna, ibig sabihin natalo ko siya, tama ba? Kung ganun, hindi niya kakayaning mawalan." Naalala niya ang ugali ng lalaki, at siguradong hindi niya papayag ang mangyari ito. Naglakad siya ng matulin upang iwasan siya. Hindi na siya magbibigay pansin sa mga gulo. Si Ronald ay hindi nais makialam, kaya sinadyang pinilit niyang magpanggap na hindi niya alam. "Hindi ko alam na ako ang nanguna," sabi niya habang nakatingin sa ibang direksyon. Ngunit si Chilfen ay hindi nagsalita at patuloy na nakatingin kay Ronald nang may galit na tingin. Si Chilfen ay lumapit at nagtanong, "Bakit ka nagsisinungaling?" Si Ronald ay napabuntong hininga, "Ano ba ang ibig mong sabihin?" "Sabi ko na nga, hindi ko alam." Nagsalita si Chilfen na may matalim na tinig, "Kung wala kang rason, magbigay ka ng pruweba." Sabay niyang hinugot ang espada at mabilis na tinamaan si Ronald. Mabilis na ginamit ni Ronald ang espada niya upang harapin ang atake, at siya ay mabilis na umiwas mula sa espada ni Chilfen. Si Ronald ay natigilan sa ginawa ni Chilfen. Si Maria at Arl, na nasa likod, ay nagulat at napasigaw. "Ronald." Pinili ni Chilfen na gawin ito upang tiyakin ang kanyang hinala, pagkatapos ay nagsabi, "Tama ba? Kung hindi ka ang top scorer, hindi mo kayang harapin ang atake ko." Ang ibang mga estudyante ay nagulat at nagsimulang magbulungan, nag-aaway na sila.
Nais ni Chilfen na makita ang galing ni Ronald, kaya sinubukan niyang makipaglaban. Si Ronald ay hindi nakapagpigil at sumigaw, "Gusto mo ba talagang makita?" Mabilis niyang itinapon ang espada patungo kay Chilfen. Ang mukha ni Ronald ay nagbago at naging puno ng galit, "Gusto mong makita? Sige, ito na." Pinagtutuunan ni Chilfen ang espada ni Ronald, na nagkaroon ng sandaling pagkabigla, ngunit sa pagnanais na patunayan ang sarili, nagpasya siya na ipagtanggol ang kanyang sarili. Si Ronald ay humarap sa kanya at nagsabi, "Gusto mong makipaglaban? Sige, ayos lang." Pinilit ni Chilfen na pigilan ang atake ni Ronald. Ngunit may matinding enerhiya na nagmumula sa espada ni Ronald, at ang bawat hakbang na ginawa ni Chilfen ay hindi sapat upang pigilan ang lakas ni Ronald. "Ikaw na ba?" tanong ni Ronald. Si Chilfen ay hindi makapaniwala. Sa kabila ng malalakas na atake ni Ronald, naramdaman niya ang paghihirap ng katawan at ang kanyang kamay ay nanginginig. Hindi kayang pigilan ang lakas ni Ronald. "Ang galing ng teknik mo," sabi ni Chilfen, "no wonder, mataas ang mga marka mo." Ngunit si Chilfen, hindi pa rin sumuko. Patuloy na nagsalita, "Hindi pa tapos ang laban, gusto ko pa ng isa pang round." Si Ronald ay nagsimulang magalit. "Huwag mong gawing biro ito," sabi niya, "hindi ko na kayang tiisin ang galit mo." Si Chilfen ay hindi pinansin ito, at patuloy na tinamaan si Ronald ng matinding lakas ng espada. Ang mga guro at ibang estudyante ay nagulat sa nangyari. Si Ronald ay nagsimulang mawalan ng kontrol at ang lahat ay napansin ang kanyang pagbagsak sa lupa. "Pakitigil na, Chilfen. Tumigil ka na," sigaw ni Maria, habang si Ronald ay nahulog sa lupa at nagsimulang magdusa sa matinding atake ng aura. Ang kondisyon ng labanan ay patuloy na lumalala habang ang mga ito ay naglalaban. Si Chilfen ay patuloy na umuusad, at sa bawat atake, ang aura ng espada ay lumilikha ng bagyong kinikilala bilang E-Sword Storm, na naging mas matindi. Malinaw kay Ronald ang panganib nito, at sa kasalukuyan niyang lakas, mahirap na itong pigilan. Hindi niya kayang labanan ito. At habang nakikipaglaban kay Chilfen sa hangin, biglang tumalikod si Ronald at tumakbo. Para bang may naiisip siyang paraan para labanan si Chilfen. Si Chilfen ay may matalim na mata at tila gusto niyang lamunin si Ronald ng tingin. Hindi maintindihan ni Ronald ang iniisip ni Chilfen at napilitang magsalita, "Ano ba ang ginagawa mo?" Habang ang mga espada ni Ronald ay ipinahinga sa balikat ni Arl, hindi rin niya naintindihan ang galaw ni Ronald. "Ronald, bakit ako?" tanong ni Arl na natatakot. Si Chilfen ay nagalit nang makita ang ginagawa ni Ronald at nagsalita ng may panghihiya, "Ibobo, ginagamit mo ang isang babae bilang panangga at nagmamagaling ka pang magturing na isang kabalyero." Si Arl ay naguluhan nang malaman ni Chilfen na nagkamali siya ng akala tungkol sa kanyang kasarian. "Hindi. Ako ay isang lalaki," sagot ni Arl, naguguluhan. Si Ronald ay ngumisi at nagpasalamat sa sarili, dahil mukhang nakatulong siya na mahulog si Chilfen sa kanyang patibong. "Tama ang hinala ko," sabi ni Ronald, "hindi pa rin nagbago ang ugali mo. Kahit na malapit ka ng mamatay, patuloy mong ipinaglalaban ang dangal ng isang kabalyero." Pagkatapos niyang magsalita, si Ronald ay biglang tumawa at mabilis na tinamaan si Chilfen ng isang malakas na suntok sa mukha. Si Arl ay natakot at naiwan na parang ginagamit na kasangkapan. Si Chilfen ay nagulat sa lakas ng suntok, nagsimulang umubo at humawak sa mukha, napaurong at umupo sa lupa. Nang makita ni Ronald na ito ang pagkakataon, sumigaw siya, "Arl, Maria, tumakbo na." Si Arl at Maria ay tumakbo habang si Chilfen ay natigilan, hindi alam kung ano ang nangyayari. "Teka lang," sigaw ni Chilfen, ngunit hindi pa siya nakakagalaw ng mabilis, at ang mga gwardya ng akademya ay dumating mula sa malayo. Ang matandang gwardya na may kalbo na ulo ay mabilis na tumakbo patungo sa kanila. "Ano ang nangyayari doon?" tanong niya. "Narinig ko may away." Ngunit bago siya makapagsalita ng buo, napansin niyang nasugatan ang mukha ni Chilfen at dumuyugo mula sa ilong nito.
Naguluhan ang matandang gwardya at nagmamadaling nagtanong, "Bakit, Sir Chilfen? Anong nangyari? Ayos ka lang ba?" Si Chilfen, nang marinig ang tanong ng gwardya, mabilis na nag-isip at sinabi, hindi na bale. Walang nangyari. Ang lahat ng ito ay isang laban na tapat. Ako na ang bahala." Pinunasan ni Chilfen ang dumi mula sa kanyang mga damit at nagsimula ng mag-ayos. Ngunit may isang, hindi inaasahang bagay na tumama sa atensyon niya, may bitak na ang espada ni Chilfen. "Ang espada ko, may bitak." Natigilan si Chilfen, akala ko ba hindi ganon kagaling ang mga kakayahan ni Ronald? Napansin ni Chilfen na nagkamali siya sa pagsusuri ng kakayahan ni Ronald. Nagbigay siya ng isang maliit na ngiti at nag-isip, "Interesting. Ronald, mukhang ikaw ay may taglay na kakaibang galing." Habang pinagmamasdan ang espada, nag-isip siya, "Mabuti pa, magkakaroon ako ng mas malalim na pagsisiyasat tungkol sa iyo." Kinabukasan, sa isang umaga na maliwanag at maaliwalas sa labas ng kabisera ng Zio Forest, naglalakad si Ronald, hawak ang mapa sa kanyang kamay. "Sigurado akong narito lang siya. Arl, sumunod ka sa akin," sabi ni Ronald. Si Arl ay halos maubos ang hininga, pawis na tumutulo sa kanyang noo. "Ronald, hindi ba't ito ang tamang desisyon?" tanong ni Arl, na medyo nababahala. Nakita ni Ronald na naguguluhan si Arl, kaya tumigil siya at sumagot, "Ano bang ibig mong sabihin?" Habang nagpapahinga sila, pinaalalahanan ni Arl si Ronald tungkol sa laban nila ni Chilfen noong nakaraang araw. "Narinig ko, siya ang tagapagmana ng paboritong pamilya ng mga duke, ang Grandshah clan. Ang pamilya nila ay isang maharlikang angkan na malapit sa royal family. Binangga mo siya at napaluhod mo siya at tinamaan ang ilong niya. Ano ang mangyayari kung maghayganti siya?" tanong ni Arl. Si Ronald ay tinitingnan ang mapa at nagsabi, "Huwag kang mag-alala. Si Chilfen ay may mataas na prinsipyo at pananampalataya. Ang kanyang layunin ay maging isang modelo ng kabayanihan at magprotekta sa mahihina. Wala siyang masamang intensyon, hindi siya maghihiganti. O maaari rin itong ituring na imahe ng isang perpektong maharlika." Sa muling pagkabuhay ni Ronald, madali niyang nauunawaan ang ugali at likas na pagkatao ni Chilfen. Nahulaan ni Ronald ang eksaktong mga salitang sinabi ni Chilfen sa mga gwardya noong nakaraang araw at nagsalita siya kay Arl, "Siguro sasabihin niyang ang nangyari kahapon ay isang makatarungang laban. Kung hindi, baka ngayon nasa kulungan na tayo." Ang mga sagot ni Ronald ay nagsimulang magbigay ng kapayapaan kay Arl, na unti-unting naging kalmado at nagsimulang mag-isip ng mas malalim. "Tama nga naman," sabi ni Arl, at iniwasan niya na ang mga hindi kinakailangang usapan at bumalik sa kanilang misyon. "Pero mas mahalaga, tingnan mo ang kabila, sa tingin ko nandito na tayo." Sa harapan nila ay ang isang ilog na kumikislap ng berde. Masayang sumigaw si Ronald nang matagpuan nila ang lugar na binanggit ni Guru Varen, ang pinagmumulan ng Fernando. Hindi alam ni Ronald kung bakit ang mana ay dumadaloy sa buong mundo at nagtitipon sa isang lugar upang lumikha ng mga tinatawag na linya ng mana. Dahil sa presensya ng mana, ang mga bagay sa paligid nito, kahit isang ordinaryong bato, ay maaaring maging mataas na antas ng mana, at isang simpleng damo ay maaari ring maging isang makapangyarihang halamang gamot. Kilala ito dahil sa mga hindi kapani-paniwalang gamit nito. Habang tinitingnan ni Ronald ang agos ng tubig sa harapan, hindi niya mapigil ang magpasalamat sa kahalagahan nito. Wala nang mas mahalaga pa kaysa dito, isip niya. At karamihan ng mga tao ay nagmamagaling upang makuha ito. Napansin niyang ang guro na iyon ay talagang bukas palad nang ibigay niya ang mapa patungo sa linya ng mana at ang misyon na ibinigay sa kanila. "At narito tayo, para mag-alaga ng itlog," sabi ni Ronald, na nag-isip sa mga saloobin. "Ano ang tingin mo, Arl? Napansin mo ba ang pagkakaibang ito?" tanong ni Ronald. Si Arl, na ngayon ay nararamdaman na rin ang lakas ng mana sa kanyang katawan, ay nagsabi,
Ito ang unang pagkakataon na nararamdaman ko ang isang napakabigat na koleksyon ng mana sa isang lugar. Kung dito ako, madali kong magagawa ang mas malakas na mga spell kaysa dati. Masigasig na pinanood ni Arl ang mga spell na lumilipad sa kanyang mga kamay, at napansin niya ang purpleng liwanag na nagmumula sa pouch na nakasabit kay Ronald, kung saan nakalagay ang itlog. Yung itlog sa pouch mo, parang dati, sumisipsip ng mana na mabilis, obserbahan ni Arl. Mukhang natutulungan siya ng mana dito. Tumango si Ronald at nagsabi, hindi ko rin alam. Siguro ay magugustuhan ni Maria ang lugar na ito, kung hindi lang siya abala sa negosyo, sigurado akong sasama siya sa atin. Nag-isip si Ronald tungkol sa egg at kung paano nito mabilis na inaabsorb ang lahat ng enerhiya sa paligid. Sayang talaga, dagdag niya. Si Arl, na nakikinig, ay tumango ng may kasunduan at nagsabi, oo nga. Bigla, nagsalita si Arl ng may alinlangan, Ronald, hindi ba't medyo kakaiba ito? Bakit ka nakaluhod? Tumingin si Ronald kay Arl at nagsabi, ano bang ibig mong sabihin? Pinagpatuloy ni Arl ang kanyang iniisip, sabi nga ni Guru Varen, dahil dito maraming mana, kaya maraming mga nilalang na di kilalang umaakit dito, pati na ang mga ordinaryong hayop. Tiningnan ni Ronald ang paligid at napansin ang kakaibang katahimikan. Bakit parang wala tayong maririnig na hayop dito? Tanong niya. Habang umaabot sa kanila ang isang malamig na hangin, ang mga dahon ng puno ay nagsimulang lumipad, na nagpalalapas sa tensyon sa paligid. Napabuntong hininga si Ronald. Nararamdaman ko na may kakaibang nangyayari. Ligtas na nga tayo. Dapat ko na sigurong bantayan ito. Dahan-daang tumayo si Ronald at nagsalita, ang mga bagay ay lumalabas sa aking kontrol. Habang iniisip niya ito, napansin ni Arl na may kakaibang nangyayari, kaya nagtanong siya ng may pag-aalala, anong nangyayari? Si Ronald ay tumingin sa kagubatan at nagbigay ng babala, maganda ka. Arl, sa malayo, nakakita sila ng mga patay na hayop, at agad namang naamoy ni Ronald ang malansa at mabagsik na amoy ng dugo mula doon. Dahil may mga hindi kilalang tao na nag-aalaga ng mga hayop, sabi ni Ronald. May amoy ng dugo. Si Arl ay nagulat at napaatras, nanginginig, ano? May amoy ng dugo. Si Ronald, seryoso, ay sumagot, oo. Ibig sabihin ay may ibang tao na nandito bago tayo. Tumango si Ronald at ngumisi ng bahagya. Siyempre, may mga bisita na. Ang atmosfera sa kagubatan ay patuloy na nagiging kakaiba. Ang panganib ay malapit na. Sa likod ng mga puno, hindi kalayuan, may mga pangil ng mga pana na kulay lilac, isang di-imbitadong grupo na nagsusulputan. Ang grupo nila ay binubuo ng 5 tao. At ang kanilang leader ay isang lalaking may buhok na kulay violet na nakatayo sa gitna, ang bawat isa sa kanyang tabi ay may suot na maskarang lobo. Lahat sila ay gumagamit ng longbow, tinutok ang mga pana kay Ronald. Mabilis at malakas na tumilapon ang 5 pana mula sa kagubatan patungo kay Ronald, ngunit siya ay kalmado lamang at tinitingnan sila ng mabuti. Bilang isang top scorer sa akademya ng Phelan, madali para kay Ronald na pigilin ang mga pana. Ang kanyang mga mata ay naging matalim at mabilis niyang hinugot ang espada mula sa kanyang baywang. Isang mabilis na galaw, nahati sa 2 bahagi ang mga pana at ang mga piraso nito ay bumagsak sa lupa. Tiningnan ni Ronald ang mga pana na may matalim na tingin, na may kakaibang disenyo. Tiyak na nakikita ko na ito dati, naaalala niya ito mula sa kanyang nakaraang buhay. Sa nakaraan, habang nasa kampo ng disiplina, nagkaroon sila ng isang mainit na usapan sa kagubatan. Alam niyo ba kung gaano ito kalakas? Tanong ng isang miyembro ng koponan ng disiplina habang ipinapakita ang isang pana na may lilac na kulay. Ito ay ginagamit upang patumbahin ang mga orc. Pwede nitong pasabugin ang ulo ng mga orc, sabi ng miyembro, na nagtatangkang makuha ang atensyon ng lahat sa koponan. Siguro gusto mong magkaroon ng isa nito, hindi ba? Tanong ng batang miyembro sa team kay Ronald. Alam ko na ang ugali ni Banrose,
sabi ni Ronald, ngumisi ng kaunti. Nag-uumpisa na naman siya. Puwes, tigilan mo na, sabi ni Ronald na may pagkabigo. Ikaw ang nahuli dahil ginamit mo ito para manghuli at ngayon nagpapakita ka pa. Huwag mong gawing biro, sigaw ni Van Rose. Ang mga ito ay mga mahusay na gamit, hindi mo ba nakikita? Mabilis niyang ipinaliwanag ang mga gamit na ito. Hinamit ko na ito ng maraming beses sa mga ilegal na panghuhuli, kaya naging isang high-ranking na miyembro ako sa Cebolo, dagdag ni Van Rose, na natutuwa sa pagiging mataas na ranggo niya sa organisasyon. Bumalik si Ronald sa kasalukuyan at naalala ang pinagmulan ng mga pana. Tinutukoy na ang mga pana na ito ay mula sa Cebolo, at ang mga ito ay may ranggo, katulad ng mga klase ng aso. Sana lang tama ako, naisip ni Ronald. Bago tayo pumasok sa kagubatan, kailangan kong ipaalala sa iyo, Arl. Magtago ka sa isang lugar. Huwag mong hayaang magmukhang porcupine, sabi ni Ronald. Si Arl, na hindi pa rin maintindihan ang nangyayari, ay sumunod kay Ronald at nagsabi, ano ba ang nangyayari? Nang mabilis na tumakbo si Ronald, naiwan si Arl na naguguluhan. Si Chilfen, na nakatago sa likod ng puno, ay napansin ang kahusayan ni Ronald at hindi maiwasang magsalita, "Peste. Ano ito? Siya lang ang kaya mang-harvest ng mga pana ng isang strike." Naisip ni Chilfen, ang mga iyon ay mga powerful mana arrows. Sino ba talaga siya? Habang ang lahat ay nagtatangkang intindihin ang nangyayari, ang mga sundalo sa malayo ay dahan-daang lumapit. Isang matandang gwardya na may kalbo ang tumakbo patungo sa kanila at nagsabi, ano ang nangyayari dito? Narinig ko may laban. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, napansin niya ang sugat sa mukha ni Chilfen, ang dugo mula sa kanyang ilong ay dumadaloy. Oh, Diyos ko, Sir Chilfen. Napansin ng matandang gwardya na nagmadali siyang magsalita, ayos lang ba kayo? Sinong may lakas ng loob na gumawa nito? Tanong ng matandang gwardya. Sumagot si Chilfen ng may kalmadong tono, huwag na kayong mag-alala. Hindi ito seryoso. Isang makatarungang laban lang ito. Ako na ang bahala. Pinunasan ni Chilfen ang dumi sa kanyang mga damit at bumalik sa kanyang kumpiyansa. Ngunit may isang bagay na hindi inaasahan na tumama sa kanyang atensyon, ang espada niya ay may bitak. Ang espada ko, may bitak. Nang makita ito, napansin ni Chilfen, akala ko hindi ganon kagaling ang mga kasanayan ni Ronald. Nang mag-isip siya, tila naiwan siya ng mga pananaw na mayroon siya tungkol kay Ronald. Mabilis siyang makipaglaban, naiisip niya. At hindi ko rin inaasahan ang kagalakan sa laban. Tumawa siya ng bahagya at nag-isip, interesting, Ronald, mukhang magkaibang klase ka pala. Kinabukasan, sa isang maliwanag na umaga, habang sila ay naglalakad sa kagubatan ng Zio Forest, sinabi ni Ronald kay Arl, sigurado ako nandito lang siya, Arl. Sundan mo ako. Si Arl ay halos hingal na habang sumusunod kay Ronald, pawis na dumadaloy sa kanyang noo. Ronald, hindi ba't okay lang ito? Tanong ni Arl na medyo aligaga. Tumingin si Ronald kay Arl at nagtanong, ano bang ibig mong sabihin? Sinimulan ni Arl na muling banggitin ang laban nila kay Chilfen noong nakaraang araw. Narinig ko na siya ay tagapagmana ng pamilya ng Duke, ang Grand Shaklan. Malapit sila sa royal family. Binangga mo siya at tinamaan ang ilong niya. Ano kaya ang mangyayari kung maghayganti siya? Tiningnan ni Ronald ang paligid, at napansin na tila hindi nila naririnig ang anumang hayop. Bakit tahimik dito? Wala tayong maririnig na mga hayop. Tanong ni Ronald. Habang dumaan ang malamig na hangin, ang mga dahon ng puno ay nagsimulang lumipad at mas lalo pang tumindi ang tensyon sa paligid. Napabuntong hininga si Ronald, nararamdaman ko na may kakaibang nangyayari. Ligtas ba tayo? Tumayo siya at nagsabi, masyado akong naging kampante. Habang nagsasalita, tinitingnan niya ang kagubatan at nagbigay ng babala, maganda ka, Arl. Sa malayo, nakita nila ang mga patay na hayop, at naamoy ni Ronald ang malansa at mabagsik na amoy ng dugo mula doon.
Dahil may mga hindi kilalang tao na nagnanakaw ng mga hayop, sabi ni Ronald. May amoy ng dugo. Si Arl, na natigilan, ay nagsabi, ano? Amoy ng dugo, tumugon si Ronald. Oo, ibig sabihin ay may mga dumaan na dito bago tayo. Nagtawanan si Ronald at ngumisi ng bahagya. Oo, may mga bisita na. Ang atmosfera sa kagubatan ay patuloy na nagiging kakaiba. Pinagbantaan siya. Gusto mo bang putulin ko ang mga kamay at paa mo? Si Ronald ay hindi natakot. Sa halip ay mas lalo pa siyang natuwa at patuloy na nangaasar. Oh, Diyos ko, hindi rin maganda ang ugali mong mang-insulto. Ang mga katulad mo, kadalasan hindi magtatagumpay sa dulo. Isang miyembro ng grupo ang lumapit at pinatamaan ang balikat ng leader. Pinapayuhan siyang kalmayan ang sarili. Magpigil ka. Bata pa siya, huwag mong minamasama. Alam mo na, paborito niyan ang Caleb Oro system. Ang kanilang rango ay nagsisimula sa wolf, tapos ang huntsman, at pinakababa ang stray dog. Tanging ang ating grupo lang ang nakakaalam ng mga ito. Patuloy na ngumiti si Ronald at pinagsabihan ang leader, kahit na may pangil ng kutsilyo sa leeg, hindi siya natatakot. Oo nga, ikaw na pala ang pinakatop ng Caleb Oro. Kung ang mga stray dog ay hindi kasing lakas ng wolf, then I guess I'm safe. Si Van Rose, ang leader ng grupo, ay naiinis at nagalit. Huwag mo kaming gawing biro. Ang mga ito ay magagandang gamit, hindi mo ba nakikita? Patuloy niyang ipinaliwanag ang mga gamit na ginagamit nila. Hinamit ko na ito ng maraming beses, at matagumpay na napatumba ang mga orcs. Kung ikaw naman ang makakatagpo sa akin, baka ma-scout pa kita. Bumalik si Ronald sa kanyang nakaraan at naalala ang pinagmulan ng mga pana. Binanggit ni Van Rose ang Cebolo, at biglang nagkaalala si Ronald na iyon ay may kinalaman sa Cebolo. Oo, naaalala ko na, sabi ni Ronald. Kilala ko ang mga gamit na yan. Nang dumating sila sa kagubatan, sinabi ni Ronald kay Arl, dapat magtago ka sa isang lugar. Huwag mong hayaang magmukhang porcupine. Si Arl ay naiinis at nalilito, ngunit sumunod siya kay Ronald. Si Chilfen, na nakatago sa likod ng puno, ay hindi maiwasang mag-isip, peste. Pati ang mga pana, hindi ko kayang itapat sa kanya. Sino ba siya? Nag-isip siya at inisip na si Ronald ay isang malupit na kalaban. Huwag na kayong mag-alala, sagot ni Ronald habang papalapit siya. Tumakbo siya patungo sa kanilang direksyon. Pagdating ni Ronald, sinubukan niyang makipagtalo. Mga aso kayo, hindi ko na kayong pahiyakan pa. At ang mga laban ay nagpatuloy. Si Van Rose ay natatakot at hindi maiwasang magsabi, bakit mo kami nilalay? Huwag kang magmalaki. Ngunit walang takot si Ronald, at ginamit ang pagkakataon para matamaan ng isang mabilis na atake ang mga miyembro ng grupo ni Van Rose. Sabi ni Ronald, kayo lang, mga kalaban, ang tunay na hadlang sa akin. Mabilis na inihagis ni Ronald ang espada at tinamaan si Van Rose sa leeg. Ang iba pa sa kanyang grupo ay naiinis ngunit hindi nakagalaw, naguluhan sa bilis ng aksyon ni Ronald. Si Chilfen ay tinamaan ng ulo at dahan-daang natamba, habang si Van Rose ay humarap sa leader ng grupo na natakot at hindi maiwasang magsalita, bakit kami tinutulungan nyo? Hinawakan ng leader ang kanyang espada at nag-isip, huwag mong gawing biro, hindi ko ito palalampasin. Si Ronald, habang pinagmamasdan ang nangyayari, patuloy na nagsasalita, kayo lang ang makakaintindi sa amin. Si Ronald ay hindi nagpatuloy sa paglalaban at pinakawalan ang espada para magpahinga. Ilang katanungan lang, okay na, sabi ni Ronald. Mula ngayon, isusulat ko ang lahat ng mga posisyon ng mga paborito kong sekta, ang sabi ni Ronald. Ang lalaki ay dumapa sa lupa at nanginginig na tanong, anong ibig mong sabihin? Hindi natatakot si Ronald, at mas lalo pa siyang nasiya at patuloy na nangaasar. Oh, Diyos ko, ganun ka na pala magmura. Hindi magtatagumpay ang katulad mong tao. Isang miyembro ng kanyang koponan ang lumapit at patpat ang likod ng leader. Tinutulungan siya at sinasabing, magpigil ka,
Bata pa siya. Huwag mong gawing seryoso, hindi siya kasing lakas ng tingin mo. Patuloy na nagsalita ang miyembro ng koponan. Alam ko rin, paborito niya ang Caleb Oro system, at ang ranggo nito ay magsisimula sa Wolf, susundan ng Huntsman, at ang pinakababa ay ang Stray Dog. Tanging tayo lang ang nakakaalam nito. Si Ronald ay patuloy na ngumisi, nagsasabi sa sarili, tama, mukhang makikinig siya sa mga pagsubok ko kahit pa may hawak na kutsilyo sa leeg. Si Van Rose, ang leader ng grupo, ay galit na galit, patuloy na nagsalita, huwag mong gawing biro, ang mga gamit na ginagamit mo ay hindi basta-basta. Ang tono ng boses ni Ronald ay mas nagiging matalim. Oo nga, tulad ng sinabi mo, ako lang ang may kakayahang gamitin ang mga pana na ito. Gamit ko na ito ng maraming beses at magaling akong magpatumba ng mga orcs. Kung gusto mong makipagkumpitensya, walang problema, sagot ni Ronald. Habang naririnig ito ng grupo, si Ronald ay napag-isipang may tiyak na kahulugan ang mga bagay na nangyayari sa paligid. Sa ngayon, mukhang mayroon na akong katumbas na kalaban. Hindi ako magtatagal dito, sabi ni Ronald. Habang naglalakad si Ronald, hindi naiwasang makaramdam ng matinding presyon. Kailangan ko itong matapos. Tumigil si Ronald at nagsabi kay Arl, pumili ka ng isang lugar na makakatago, huwag mong ipakita ang sarili mo. At huwag mong gawing porcupine, ha? Si Arl ay hindi maintindihan ang lahat ng nangyayari, pero nagpatuloy siya at nagsabi, okay. Sa likod ng isang puno, si Chilfen ay nagmamasid at hindi makapaniwala sa lakas ni Ronald. Peste, ano ito? Tanong niya. Pati mga pana, hindi ko kayang tapatan ang lakas ni Ronald. Nang dumating si Ronald sa harap ng kanilang grupo, nagsimula silang magsalita. Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Ronald. Ngayon lang kami nakarating at may mga hindi kilalang tao sa ating harapan. Tinutok ni Ronald ang kanyang espada at sinabi, mabilis kayong natututo. Napansin ng grupo ni Van Rose na hindi sila ang unang nakarating sa lugar na iyon. Tinutukoy ko ang mga stray dog, sabi ni Ronald. Hindi ako basta-basta. Tumawa si Ronald ng bahagya at patuloy na tumungo sa gitna ng kagubatan. Iyan lang ang kayang gawin ng mga stray dogs, sabi ni Ronald. Ngunit si Van Rose, matapos pakinggan ang mga sinabi ni Ronald, ay naging magaan ang pakiramdam, at tumawa ng malakas. Hindi ko inaasahan. Magaling siya. Ngunit sa kabilang banda, si Ronald ay patuloy na nagmamasid. Hindi pa tapos. Mabilis na tumakbo si Ronald papunta sa direksyon ng mga kawani ng Cebolo. Si Arl ay hindi pa rin maintindihan ang nangyayari. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Arl. Basta, kailangan lang natin iwasan ang mga ito. Nang dumating sila sa gilid ng kagubatan, nakita nila ang mga patay na hayop. Inamoy ni Ronald ang matapang na amoy ng dugo. May amoy ng dugo, Arl, sabi ni Ronald. Wala nang ibang mangyayari, kailangan nilang mawala. Tumango si Arl, ngunit hindi pa rin maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Huwag mong gawing biro, sabi ni Ronald. Habang iniwasan nila ang kagubatan, napansin nila ang mga bangkay ng mga hayop na nakahulog mula sa mga kamay ng mga tao. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na huwag hayaang magtagal, sabi ni Ronald. Ngunit nang makitang patuloy na naglalaro ang mga daga, napansin ni Ronald na lumakas ang agos ng dugo at patuloy na umaabot ang lahat ng likido patungo sa isang malaking dagat. Teka, paano ito nangyari? Tanong ni Arl. Hindi ko alam, sagot ni Ronald. Ano ang nangyayari dito? Nang makita nila ang malaking dagat ng dugo na nilikha ng mga hayop, hindi pa rin naiwasan ni Arl na magsalita, ang lakas nito. Tumugon si Ronald, ito ang magiging pinakamalaking pagsubok. Nang tiningnan ni Ronald ang egg sa kanyang bag, napansin niyang ang kulay nito ay nagbago. Ang egg, may nangyari sa kanya, sabi ni Ronald. Huwag mag-alala, ito lang ang simula. Parang malapit ng map isa. Nagulat si Arl at sumigaw, tingnan mo, napisa na ang itlog. Inisip din ni Ronald, parang malapit na nga. Masaya niyang sinabi, ayos, tamang-tama,
Tingnan natin kung anong klase yan, baka may halaga. Biglang may lumabas mula sa itlog at dumiretso sa mukha ni Ronald, na hindi nakapag-react. Si Arl na nasa tabi ni Ronald ay natakot din at napasigaw, "Ronald!" Si Ronald ay sumigaw ng sakit, agad na kinagat ang kanyang mga ngipin at hinaplos ang sugat sa kanyang ilong. "Ano ba yan?" tanong niya. Tiningnan ni Ronald ang nilalang na lumabas mula sa itlog at nagulat siya. "Isang dream bird," sabi niya. "Bakit kulay lila ito, parang sa itlog?" Ang nilalang ay may 4 na pakpak at lumilipad sa hangin, parang isang ibon na may pakpak ng dragon. Habang tinitingnan ni Ronald ang dream bird, hindi niya maiwasang mag-isip, hindi naman ito mukhang ibon. Si Arl ay hindi rin nakaligtas sa epekto ng itsura ng dream bird at nagkomento, "Parang isang dragon na may pakpak, hindi ba?" Tumingin si Ronald kay Arl at nagtanong, "Ikaw din ba, Arl? Mukha nga ba itong isang dragon?" Si Arl ay tumango at nagsabi, "Oo, mukhang ganoon nga." Si Ronald ay patuloy na tinitingnan ang dream bird at iniisip, saan kaya kumuha ng mana ang nilalang na ito? Pero bakit ganoon ang nangyari? Tumawa si Ronald at hinaplos ang ulo ng dream bird. Mukhang masunurin at maamo ito, kaya't hindi naiwasang purihin ni Ronald, "Bata ka, pero mukhang magaling ka na." Tumili ang dream bird, parang naiintindihan ang sinasabi ni Ronald, pero hindi pa rin nakapagpigil, at sa isang iglap ay inatake ang ilong ni Ronald. Nagalit si Ronald, "Oh, ano ba? Magandang umaga, huwag mo akong masaktan." Sinubukan ni Ronald na pigilan ang dream bird, ngunit walang galit ang nararamdaman niya. Tumingin si Arl sa mga mata ni Ronald, na parang may nararamdamang magaan, siguro talaga, matalino itong batang ito. Tinulungan ni Arl si Ronald at nagpatuloy sa kanyang pagtingin, "Gusto ko na siyang pangalanan." Sumang-ayon si Ronald at sinabi, "Oo, tamang-tama, huwag na natin tawaging dream bird." Ngunit habang nakatayo sila at nag-iisip, biglang may naramdaman ang dream bird at nagsimulang magmukhang alerto. Tumingin ito sa isang direksyon, at nagsimulang maglabas ng matinding ingay, sabay lipad papunta doon. Nagulat si Arl, "Hala, ano yan? Bakit ito bigla na lang umalis?" tanong niya. Tumingin si Ronald at sagot, mukhang may naramdaman siya. Sa di kalayuan, naririnig nila ang mabilis na mga yapak ng isang tao. Isang taong may takip na ulo ay mabilis na tumatakbo, parang may kinakatakutan. "Mukhang may hindi inaasahang bisita," sabi ni Ronald. "Hindi mo ba siya nakikilala?" Tumingin si Arl sa direksyon ng lalaking tumatakbo at nagtanong, sino siya? Si Ronald ay nakatingin sa kanya, iyan ang isang miyembro ng Dimia, ang mensahero ni Van Rose. Habang tumatakbo, nag-iisip si Van Rose, ano na nangyari? Bakit ganito? Pumunta lang ako para maghatid ng mensahe, tapos bakit lahat ng tao ay patay? Sumunod siya sa mga bakas patungo sa lugar kung saan naroroon si Ronald at Arl, at nang makita ang nagkalat na mga katawan ng hayop, naguluhan siya. "Anong nangyari?" tanong ni Van Rose. Nagtataka siya sa nakita, ang mga patay na katawan ng mga hayop. Hindi niya alam kung paano ito nangyari. "Paanong ganito?" tanong niya. Nang makita niyang ang dagat ng dugo ay unti-unting lumalaki, siya ay nagulat at nagsimulang matakot. "Ano ang nangyayari?" tanong ni Van Rose, natakot nang makita ang isang malaking lawa ng dugo na unti-unting lumalaki sa paligid. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Mukhang napansin ni Van Rose na malapit na siyang mapahamak kaya't mabilis siyang umikot at tumakbo. Ano kaya ang nangyayari? Nang tingnan ng mabuti, nakita niya na ang mong THIU na nagmula sa isang itlog ay mabilis na papunta sa kanya, kaya't halos umusok ang mga mata ni Van Rose dahil sa takot at tumakbo na. Ngunit dahil sa magulong pag-iisip, nawalan siya ng konsentrasyon at hindi napansin ang isang puno kaya't nadapa si Van Rose at napaiyak sa sakit. Agad niyang pinaikot ang katawan at nakita ang mong THIU na papunta sa kanya gamit ang mahika. Ramdam ni Van Rose ang matinding sakit na nagdulot sa kanya ng luha at sumigaw ng tulong, "Dugo ko,
Dugo ko, paano ako maliligtas? Habang ang tunog ng mga yapak ay dahan-dahan ay naririnig, lumapit ang isang boses na nag-utos na nagpahinto sa pagkilos ng Mong Thiu. Tama na, ang sabi ni Ronald habang kasama si Asel at papalapit sa kanila. Kung ganito ang mangyayari, mamatay siya. Nagtanong si Banros ng curiously, Sita ba ang pangalan niya? Hindi tumanggi si Ronald at ngumiti habang nilalaro ang Sita na nakadapo sa kanyang kamay. Oo, may pangalan na akong naisip. Hindi alintana ang presensya ni Banros, nagpatuloy si Ronald sa pagbibiro sa Sita. Pwede ba? Nagustuhan mo ba ang pangalang Sita? Habang nakaupo sa lupa si Banros, nagbukas ang kanyang bibig at nag-isip, bakit ganito? Hindi ba't siya yung batang lalaki na dati? Siya ba ang amo ng nilalang na iyon? Biglang may tumawag na pumutol sa mga iniisip ni Banros. Si Ronald ay nagtanong, ayos ka lang ba, Banros? Nabigla si Banros at mabilis na sumagot, oo nga po. Tumayo si Banros at lumuhad bilang pagpapasalamat, salamat sa iyo, dahil sa iyo ay nabuhay pa ako. Ngunit nagtanong siya, paano mo nalaman ang pangalan ko? Sa isang iglap, isang espada. Ni Ronald ang itinutok sa leeg ni Banros, at sumagot siya, wala kang dapat malaman tungkol doon. Takot na hindi gumalaw si Banros, kahit na isang maliit na kilos. Banros ay isang miyembro ng security team noong nakaraang buhay ko, sabi ni Ronald habang iniisip niya, maalala ko pa siya ng mabuti. Nagpatuloy si Ronald, hindi ko akalain na makikita kita dito. Sinundan niya ito ng, pleased to meet you. Tungkol sa paghuli ng mga magnanakaw, may mga usapan tayong dapat tapusin. Huwag mong gawing malaki, dumi ng mga aso, mga bilyonaryo, laging usap-usapan. Nang matapos si Ronald magsalita, nagulat si Banros at hindi makapaniwala, huwag mong sabihin, aso, hindi ako, tulong lang ako. Napansin ni Ronald, tama nga, wala ka pa ring halaga. At sa kanya isinumpa, hindi kita tinutulungan, ito ay parte ng misyon ko. Hindi kita kailangang tulungan. Biglang ngumiti si Ronald ng may kabangisan, huwag mong gawing komplikado, mga impormasyon na hinahanap ko. Habang ang dalawang tao ay nagbabalik sa capital city, ang araw ay lumubog, at ang liwanag ng buwan ay sumikat, nagsimula si Ronald maghugas ng mga coins sa kanyang kamay, sabay sabing, maganda. Magaling. Pinigil niya ang mga coins at nagsalita, higit pa sa inaasahan ko. Si Ale na nakatabi kay Ronald ay nagdiwang, oo nga, salamat sa kanya, hindi na tayo mag-aalala tungkol sa pera. Tumugon si Ronald, oo, marami tayong utang kay Professor Varen. Pumunta silang dalawa sa pinto ng kwarto ni Varen at nakita nilang nakasabit ang isang sign na nagsasabing wala siya dahil may business trip. Sayang, sabi ni Ronald. Napansin niya na habang tinatangka niyang takutin si Banros, may misyon siyang pinapagawa kay Banros na galing pa kay Dog Hunter, hindi lang basta galit na galit. Naalala ni Ronald ang takot ni Banros, na humagulgol at humiling na huwag siyang saktan. Ang saya ko, ni Ronald na may matalim ng ngiti, kaya pala siya natakot. Tumugon si Ale, paano mo balak gamitin ang perang iyon? Magbibigay ng libreng tuition fee at may mga bonus pang suporta, kaya wala kang utang sa mga ito. Tumango si Ronald at nag-isip, wala akong anuman na kailangan pa. Napatigil siya at napansin, oo nga, 3 araw na lang, may kasal na naman. Kasama si Ale at Banros, magtutuloy-tuloy ang kwento. Oo, salamat. Kaya pala si Iro ay lumabas at tumingin sa paligid, at namangha siya at nagsabi, wow, ito na ang kabisera ng lungsod. Habang siya ay nakatayo sa kalsada, ang hangin ay humahampas at ang kanyang buhok at damit ay lumilipad. Hindi niya napigil ang magsalita, ang ganda. Si Ronald ay nakatayo na at naghintay, sabay tanong, siguro pagod ka na, di ba? Nakita ang kanyang nakababatang kapatid si Iro, at masaya itong sumigaw, Ronald. Nagtanong si Ronald, wala naman yatang nangyaring masama habang wala ako, di ba?
Sumagot si Au, dapat ikaw ang magtanong niyan. Naalala niya na bigla na lang lumitaw ang isang marangyang gintong karwahe, at ang mga tagapaglingkod ay lumabas at nagsaludo ng maayos. Si Iro ay nagpadala ng karwahe para sa kanya. Napanganga si Van Rose sa gulat at agad na pinagsabihan si Ronald, alam mo ba kung gaano ako nagulat nang makita ko ang karwahe na ito sa harap ng bahay natin? Paano ito nangyari? Wala naman akong pera. Lumapit si Iro at hinawakan ang mukha ni Ronald. Sabay tanong ng may pag-aalala, bakit ang payat mo? Kumain ka ba ng maayos? Sumagot si Ronald, huwag ka mag-alala, marami akong kinakain. Tumango si Aidsan, ayos lang kung ganoon. Pagkatapos, napansin niya si SH at nagpasalamat, Sino siya? Ang cute naman. Nang marinig ang papuri, iniangat ni SH ang kanyang mga pakpak at natuwa. Ipinaliwanag ni Ronald, siya si Sita. Dahil sa ilang mga dahilan, nagsimula siyang manirahan sa akin. Pagkatapos niyang magsalita, hinayla ni Ronald ang kamay ni Aidsan at nagmadali, pero ate, kailangan natin magmadali, wala tayong oras. Naguluhan si Aidsan at nagtanong, magmadali. Saan tayo pupunta? Hindi pa natapos ang tanong ni Aidsan, pinutol na siya ni Ronald at ipinaliwanag, pagpasok ko sa akademya, magiging abala ako sa mga susunod na linggo, kaya gusto kong tapusin ang mga bagay na ito ngayon. Kailangan ko itong gawin. Sabay nilang pinuntahan ang isang tindahan ng damit sa isang lugar sa kalye. Sa loob ng tindahan, medyo nahihiya si Aidsan at nagsabi ng, Ronald, alam mo, lately nakakuha ako ng maraming pera. Alam ko rin na may scholarship ako, kaya mas makakagan sa akin. Hindi pinansin ni Ronald ang sinabi ni Aidsan, at saka siya nagpatuloy sa pagsusuri sa mga damit. Talaga, ate, bagay na bagay sa iyo lahat ng damit. Inabot kay Aidsan ang isang magandang yellow dress na tumingin ng parang isang prinsesa. Ngunit nag-aalala si Aidsan at nagsabi, pero, hindi ba't medyo mahal ito? Samantalang si Rachel, na may interes, ay nagtanong sa mga tauhan ng tindahan, kaya lahat ng mga ito ay pwede ko nang kunin, di ba? Sumagot ang isa sa mga tauhan, oo, syempre po. Tumingin si Aidsan sa mga kahon ng mga damit na binili ni Ronald at nagtanong, bakit ganito karami? Sumagot si Ronald habang binabalot ang mga binti at nagsabi, hindi naman ganon karami yan, ate. Naramdaman mo ba yung hirap na dinanas mo? Tumahimik si Ronald at sinabing, pagkatapos ng lahat, ikaw naman ang mag-aalaga sa akin. Nagulat si Aidsan at dahan-daang iniangat ang kamay sa kanyang bibig, naisip, paano kaya naging ganito? Parang kailan lang, ang batang ito ay lumaki na. Tumakbo si Aidsan, iniangat ang mga kamay at nagsabi, tingnan niyo ito. Ang kuya ko, ang bait. Hindi nakasunod si Ronald sa bilis ng galit ni Aidsan. Ang mga tauhan ng tindahan ay tumawa at sinabi, tulad ng pamilya, napakaganda. Ang matandang lalaki sa tabi ay sumang-ayon, oo nga. Tumili si Ronald, tapos na, tara na. Sumagot si Aidsan ng masaya, sige, saan tayo pupunta? Sumagot si Ronald ng mabagal, punta tayo sa Shung, ilang araw na niyang inaayos ang gamit ko, may nasira kasi. Bago pa sila makapunta sa Shung, lumabas si Chief Fan mula sa isang silid at nagsabi, kaya pala ikaw ay nandyan lang. Hindi kita iniiwasan. Sumigaw si Ronald at tinanong, paano ka makapasok dito? Pinapalabas mo ba ako? Sumagot si Chief Fan, pumunta lang ako para kunin ang bagong espada ko. Yung espada na sinira mo. Tumingin si Ronald at nagsabi, sinira ko. Tingnan mo. Binunot ni Ronald ang makintab na espada at sinabi, ikaw ba ang may kasalanan? Paano mo nasabi na ako ang may kasalanan? Tumataas ang init ni Ronald, nakatapat siya kay Chief Fan at binanta, gusto mo bang makita kung anong mangyayari pag nasira ang espada ko? Tumugon si Chief Fan, hindi ako matatakot. Lumapit si Iro at pinigilan ang mga nag-aalab na lalaki. Hindi pwede. Ate, sinabi ko na huwag gamitin ang mga bastos na salita. Nagpaliwanag si Ronald, sandali, ate,
nagkakamali ka. Ang hinayupak na ito. Sinabihan ni Iro si Ronald ng matigas, pwede bang makinig ka? Sumagi sa isipan ni Chief Fan, ate pala. Tumahimik si Iro at nagsabi, pasensya na, kung may galit ang kapatid ko, pero mabait naman siya. Hinaplos ni Iro ang kanyang maganda at namumula na mukha, at mahinhin na nagsalita, talaga bang nagulat ka, Chill Fan? Nakatingin si Chill Fan sa kanya, nahihiya at namumula ang mukha. Nakita niya ang isang diyosa na nagtipon ng mga kamay at yumuko ng magalang, pasensya na, hindi ko siya pinalaki ng maayos. Patawarin mo na siya. Sumagot si Chill Fan ng malilito, ha? Hindi. Ako ay si Chill Fan, matapang sa laban, pero ngayon nahihiya ako sa isang magandang babae. Inilagay ni Chill Fan ang kamay sa balikat ni Iro at nagsimulang magpakumbaba, walang kasalanan ang misis, kasalanan ko ito. Kaya't sana'y magtiwala ka. Nakangiti si Iro at nagsabi, oh my God, talaga. Mabait ka pala. Hinawakan niya ang mga kamay ni Chill Fan at nagpasalamat, Ronald, ang saya ko na may kaibigan kang tulad mo. Tumingin si Ronald mula sa malayo habang ang dalawa ay nag-uusap, at nang makita niya ito, nagsalita si Iro, pakiusap, alagaan niyo po ang kapatid ko. Si Chill Fan ay tumugon ng mahiyain, oo, syempre. Nakita ito ni Ronald at medyo nagulat, kaya't si Chill Fan, na medyo kabado, ay nagtaas ng dibdib at nagpatuloy, babayaran ko ang espada ng kapatid mo. Hindi ko dala ang pera ngayon. Kinuha niya ang isang malaking gintong piraso na kasing laki ng isang palad at nagsabi, pwede mong tanggapin ito. Ito ay patunay ng aming pamilya. Kinuha ito ni Iro at naging masaya, wow, ang saya ko. Nagsalita si Chill Fan, pwede itong magamit saan mang dako sa imperyo. Nang makita ito ni Ronald, nagulat siya at sumigaw, ha? Alam mo ba ang ibig sabihin ng ibibigay mo iyon sa kanya? Si Chill Fan, na may kaakit-akit na itsura at mabait, ay nagsabi, kung nais mong bumili ng espada, pumunta ka sa pandayan sa kanlurang kanto ng kalsadang ito. May kasaysayan ng 500 taon ang lugar na iyon, kaya't mahirap makapasok ang mga ordinaryong tao, pero kung dala mo ito, makakapasok ka. Maiyang umalis si Chill Fan at nagsabi, sana makahanap ka ng magandang espada. Si Ronald ay nag-isip at nagtanong sa sarili, ang tanga naman ng taong iyon, alam ba niya ang ginagawa niya? Nakita niyang pinagmamasdan ni Iro ang gintong piraso, naisip niya, ang pirasong iyon ay kayang bumili ng buong nayon. Tiningnan ni Ronald si Chill Fan na nagmamadaling umalis at nag-isip, talaga bang ang espada ng Holy Sword, Chill Fan, ang hawak niya? Dumaan ang oras, at sa susunod na araw, isang malinaw na araw ang sumik. Sa harapan ng paaralan, isang seremonya ng pagtanggap ang nagaganap. Nakatayo si Grava sa podium at nagsalita sa harap ng mga mag-aaral, masaya akong makita kayong lahat, mga mag-aaral ng batch 787. Pagkatapos ay ipinakilala ni Grava ang kanyang sarili bilang punong guro ng Philayon Academy. Si Ronald, Maria, at Arl ay naroroon din upang dumalo. Nagtuloy si Grava sa pagsasalita, tulad ng alam ninyo, lahat kayo ay nakapasa sa pagsusulit na may pambihirang kasanayan at ipinakita ninyo ang inyong potensyal. Kapag ang walang katapusang talento ninyo at ang mataas na edukasyon ng Philayon ay pinagsama, natitiyak kong kayo ay magiging makapangyarihan. Masaya niyang idinagdag, naniniwala akong ang inyong pangalan ay magiging kasaysayan ng imperyo. Batch 787, congratulations! Sumagot si Ronald, habang pinapakinggan ang lahat ng ito, na parang inaantok na. Nang makita niyang ginagamit ni Iro ang panyo para panasan ang kanyang mga mata, sinabi niya, well, okay lang. Kung masaya siya, okay na. Nagtuloy si Grava at Bamulong, sabay pitik ng daliri. Agad nagpakita ang makulay na ilaw na parang bahaghari sa paligid ng lahat, kaya't napanganga ang lahat sa gulat. Si Arl ay sumigaw, Ronald, tignan mo. Nagkagulo ang lahat at tinuro ang ilaw, sabay sabi, tingnan nyo yun. Sa podium,
isang pader ng salamin ang biglang nabasag, at mula sa pumutok na parte ng salamin, isang liwanag na kulay lila ang sumik. Lahat ng tao sa paaralan ay biglang na-transfer sa isang arena, at isang boses mula sa taas ang nagsabi, "Maligayang pagdating sa inyong lahat, mga freshmen." Tumingin si Ronald, nagulat sa nangyari. Paano nangyari ito? Isang pitik lang ng daliri, at ang buong paligid ay na-transfer. Si Grava ay nagsimulang magsalita, "Ngayon ay ang highlight ng aming pagtanggap sa Philayon, magsimula na tayo sa meeting ng mga freshmen at seniors. Ang event na ito ay isang mahalagang pagkakataon sa Philayon kung saan ang mga pinakamagaling na estudyante mula sa bawat batch ay nagsasagupa sa isang labanan, na kumakatawan sa kanilang batch sa pamamagitan ng mga 1v1 na laban." Sa gitna ng mga upuan sa entablado, patuloy na ipinaliwanag ng guro, ito ay magpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng mga mas nakatatandang taon at ng mga bagong mag-aaral upang matutunan nila ang mga kahusayan at mga organisasyon ng bawat isa. Naniniwala ako na ito ay magdaragdag ng kaalaman sa inyong lahat at ang laban na ito ay magsisilbing simula ng tunay na pagkatuto. Lahat ng mga laban na ito ay may edukasyonal na layunin at sa pamamagitan nito, ang mga kinatawan ng bawat taon ay maipapakita ang kanilang mga unang hakbang sa akademya. Nagpatuloy siya, "Siyempre, magkakaroon ng karapatan ang mga freshmen na pumili ng kanilang makakalaban. At siyempre, hindi rin pwedeng umatras ang mga nasa ikalawang taon kapag napili na. Ito ay isang laban upang matuto, kaya huwag kayong mababahala, mga kinatawan ng unang taon. Mag-enjoy lang kayo." Nang marinig ang mga salitang ito ng punong guro, si Ronald ay medyo naiirita at nagsabi, "TSK, paikot-ikot na naman siya," ang haba ng sinasabi niya. Mas lalo niyang pinapalito ang mga freshmen. Sa grupo ng ikalawang taon, may isang binatang blonde na eksperto sa martial arts, isang estudyante sa ikalawang taon, pang-una sa klase, si NASD. May isang batang lalaki na may tan na balat at may peklat sa mukha, isa ring eksperto sa martial arts, panghapa sa ikalawang taon, si Brum. Tumingin siya kay Ronald at Chilfan at nagsabi, sila ang dalawang pinakamalaking pangalan sa taon na ito. Dagdag pa, may dalawang tao pa mula sa ikalawang taon, isang binatang may purple na buhok na eksperto sa martial arts, isang estudyante sa ikalawang taon, pang-BN, si Karen, at isang babaeng may maikling orange na buhok na may matapang na personalidad, eksperto sa martial arts, pang-tatlo sa ikalawang taon, si Irina. Pagkatapos, inintroduce ang mga miyembro mula sa universidad na pinakamahuhusay ng buong imperyo, si Chilfen at ang bituin na nakatalo kay Ronald sa praktikal na pagsusulit, si Karen. Si Ronald, na hindi na makapaghintay, ay nagsabi, "TSK, hindi ko na kayang maghintay pa, gusto ko nang makipaglaban sa kanila." Nang marinig ito, si Ronald ay nanginginig sa takot, at tinitigan ng kapatid niyang si Aidsan na nananalangin para sa kanya. Si Ronald ay talagang determinado, "TSK, dahil hindi umaayon ang mga bagay ayon sa plano, ipapakita ko kay ate na hindi ako madaling talunin." Pinaikit niya ang kanyang mga mata at nag-concentrate, iniisip, kung maipakita ko kay ate ang magandang teamwork namin ni Chilfan, mas maganda. Isang boses ang kumalog at nakinig sa kanyang mga iniisip, "Sige, ngayon ay maaaring pumili na ang mga freshmen ng kanilang makakalaban." Initaas ni Ronald ang kamay at nagsabi, "Pwede po bang mag-suggest?" Ang punong guro ay tumingin sa kanya at nagtanong, "Ano ang suggestion mo?" Sumagot si Ronald, "Dahil may kalayaan kaming pumili ng mga kalaban, gusto ko pong makipaglaban sa lahat ng seniors, sana po ay turuan ninyo kami." Nang marinig ito, napakunot ang noo si Grava at tumingin sa mga nakatatandang guro na mayroong malakas na aura. Nagsalita si Ronald ng walang kaba, "Siyempre, lahat ng seniors ay magsama-sama at maglaban-laban." Pagkatapos niyang sabihin ito, nagkaroon ng katahimikan sa buong arena, at nagtipon-tipon ang mga board members ng paaralan upang mag-usap. Tumingin si Grava kay Navos, "Navos, ano ang palagay mo tungkol sa mungkahi ng estudyante na ito?"
Sagot ni Navos, sige, gawin na lang ayon sa kagustuhan ng estudyante na ito. Hindi ba't ang layunin ng Philayon Academy ay kung may talento, maaari kang magawa ang anumang bagay na gusto mo. Kaya't kahit sino ang manalo sa laban na ito, may malaking halaga at magbibigay ng mahahalagang aral sa iba pang mga estudyante. Kung magugulo ang mga bagay at lalabas sa kontrol, handa akong makialam. Napatagilid si Grava, pagkatapos pumikit, at tumango. Naintindihan ko na. Sige, ipagpatuloy natin. Ang mga estudyante sa ikalawang taon ay nakatingin kay Ronald at may nakatagilid na expressions. Galit na galit, si Karen ay nagsabi, "Gosh, ang kapal ng mukha ng batang ito, gaano ba siya kayabang?" Si Irina, na puno ng galit, ay nagsabi, ginagawa lang niya ito dahil siya ang top scorer sa entrance exam. Mas kalmado si NASD, at nagsabi, dahil dito, dapat natin gamitin ang pagkakataong ito para turuan siya ng leksyon. Lahat tayo ay maghanda para sa laban. Tumingin siya kay Chief Fan at nagbigay ng tagubilin, si Fan, magaling siyang labanan, huwag nating maliitin. Isa siyang kalaban na hindi natin pwedeng gawing biro. Nagsimula ng maghanda ang lahat at nagtipon. Si NASD ay nagkabit ng espada at nagsabi, simulan natin agad, total attack. Ang natitirang 3 miyembro ay kumuha ng posisyon para maghanda sa laban. Si Au na nakaupo sa ibaba ay nag-aalala at sumigaw, "Oh, Diyos ko, ang gulo ng atmosfera." Habang siya ay nakaupo, sumigaw siya kay Ronald, "Ronald, mag-ingat ka. Kung makita mong delikado, umatras ka agad ha. Tandaan mo." Itinaas ni Ronald ang kamay bilang sagot at nagsabing, "Naiintindihan na." Tumigil si Iro sa pagsisigaw at tahimik na nakatingin. Nagsalita na si Grava, "Mula ngayon, opisyal nang magsisimula ang unang laban sa pagitan ng ikalawang taon at unang taon." Pagkatapos niyang magsalita, sumugod si NASD kay Ronald na parang isang mabagsik na hayop, at ipinako niya ang espada diretso patungo sa katawan ni Ronald, ngunit nakaiwas si Ronald. Nang makita ang lakas ni NASD, hindi naiwasang mag-isip si Ronald, talaga, mabilis sila. Naalala niya ang laban nila ni Maria, at iniisip, mas mataas ang level nila kumpara kay Maria noon, ibig sabihin, ang mga pinakamagagaling na estudyante sa ikalawang taon ay nasa ibang klase. Pagkatapos ni NASD, sumugod din si Irina at itinaga ang kanyang espada kay Ronald. Nagbanggaan ang kanilang mga espada, at kumislap ang mga ito ng matindi, na halos magbigay ng matinding liwanag. Si Irina ay puno ng determinasyon, ngunit bawat hagis ng espada ni Ronald ay madali niyang naiiwasan. Nang sumunod si Karen, sinabi ni Irina, "Ibaluktot ang ulo mo." At mabilis na inatake ni Karen si Ronald sa kanyang balikat. Matamang pinanood ni Ronald ang dulo ng espada na malapit na sa kanyang mukha, at ginamit ang sarili niyang espada upang ipagtanggol ang sarili laban sa atake ni Karen. Naiisip ni Ronald, maganda ang koordinasyon nilang magkasama. Ngunit ang lakas ng atake ni Karen ay naging sanhi para matulak si Ronald pabalik ng ilang metro. Habang nagsisimula siyang mag-isip, napansin niya si Brum, na nakatayo sa likod niya, hawak ang isang malaking espada at itinutok ito paitaas. Si Brum ay malamig na nagsabi, "Ronald, batang-bata, tila minamaliit mo kami." At ipinako ni Brum ang kanyang espada pababa, sabay sigaw, "Gusto ko ng isang mas mabagsik na laban sa iyo." Siyempre, naiwasan ito ni Ronald, ngunit nag-isip siya ng isang mabilis at malakas na kontra. Matapos nito, sunod-sunod na ang mga atake mula sa iba pang kalaban, na lahat ay nasa mataas na antas ng kasanayan. Sa puntong ito, ang buong paligid ni Ronald ay pinalibutan na ng kalaban na sumusugod sa kanya. Bigla na lang, sa isang iglap, nawala siya mula sa harapan ng lahat. Si Brum ay galit na sumigaw at tinamaan ang lupa ng kanyang espada, na nagbunga ng pagkabasag nito. Agad na sumugod ang 3 natitirang kalaban at hinanap ang kanyang kinaroroonan. Si Irina ay hindi makapaniwala at nagsabi, bakit sobrang bilis niya?
Pagkatapos nito, ang tatlong kalaban ay sabay-sabay na nahirapan at nahati ang kanilang mga espada dahil sa sobrang bilis ni Ronald. Magaling. Isang mabilis na pag-iisip ni Ronald. Talaga namang mahusay ang akademya ng Philayon. Ang mga kalaban ay nalamang napabagsak, at napansin nila na ang espada na hawak ni Brum ay napurol at nabasag. Isang puting liwanag ang umusbong mula sa likod ni Ronald, na nagbigay senyales na may papalapit na bagong kalaban. Nang lingunin ni Ronald, nakita niyang si Brum ay naglalabas ng galit, at ang mga mata nito ay naglalabas ng nakakakilabot na pulang liwanag. Ang lakas mo, Senior, bulong ni Ronald, tumitingala sa kalaban na may hawak na espada. Si Brum ay naghanda para sa isa pang atake, ngunit si Ronald ay hindi natatakot. Maayos niyang ipinaliwanag, dapat ang fighting spirit mo ay nabasag na, pero patuloy kang tumatayo. Pinagtanggol ni Ronald ang sarili at nagsabi, ginawa ko na ang lahat, kaya't makatarungan ko na kayong lalabanan hanggang sa dulo. At dito, sumugod sila patungo sa isa't isa at sabay nilang itinaga ang kanilang mga espada. Si Brum ay nagtaka sa posisyon ni Ronald at nagsabi, hindi ko kaya ang posisyon mong iyon. Si Ronald ay lumingon at walang emosyon sa mukha, sabay sagot, tinutulungan ko lang ang sarili ko. Si Brum, na nag-aalala, ay napaisip sa mabilis na galaw ni Ronald, na nagdala sa kanya sa isang malupit na alaala mula sa nakaraan, at nagbigay diin sa kanyang puso, nagmumukhang ganito siya. Isang paborito ng mga tagasunod ng korona, sa isang saglit, si Ronald ay nag-closed eyes at mabilis na naiwas, tumaas ang kanyang katawan at kinuha ang espada ni Brum at binali ito sa kalahati. Marami akong natutunan mula sa laban na ito, malumanay na sinabi ni Ronald habang ngumingiti. Salamat sa laban, Senior. Isang piraso ng matalim na bato ang nahulog mula sa likod ni Ronald, at sa buong arena ng paaralan, nagkaroon ng katahimikan, parang huminto ang oras. Nakatingin si Iroh at hindi makapaniwala, habang ang lahat ng nanonood ay may parehong reaksyon, namangha sa bilis at lakas ni Ronald. Pagkatapos ng isang sandali, nagsimula silang magsigawan ng malakas, grabe. Sino kaya yun? Ang galing. Nakatingin ang mga miyembro ng team ni NASD sa laban, nagtataka at namangha sa galing ni Ronald. Ang galing niya, talo kami, ang sinabi ni NASD na may medyo nakakalungkot na mukha at pilit na mumiti. Hindi ko kayang makipag-compete sa'yo, kaya wala na akong ibang masasabi. Tinitingnan ni Ronald, at nagtataka siya, saan kaya galing yung batang yun? Ang weird na tao. Nakatayo si Ronald, kalmado, at ang mga mata ay matalim, parang may iniisip. Si Iroh naman ay napaiyak sa tuwa at hawak ang kwelyo ng tao sa kanyang tabi, sabay sabi ng may pagmamalaki, nakikita nyo ba? Yan ang kapatid ko. Tiningnan ni Ronald ang kanyang kapatid na babae, at nahulog ang kanyang kabalisahan. Ngayon, hindi na siya kailangang mag-alala na matatalo. Tumayo si Ronald at tumingin sa grupo ng mga estudyante mula sa ikalawang taon, sabay sabi, salamat sa lahat ng mga senior, magalang akong nagpapakumbaba. Ipinatong ni Ronald ang kamay sa kanyang dibdib at yumuko bilang pagpapakita ng paggalang, marami akong natutunan ngayong araw. Dahil sa labis na excitement ko nang makasali sa Philian, kaya't naglakad ako ng di maayos. Ang lakas ng mga senior ay higit pa sa aking inaasahan, talagang nagpapasalamat ako sa inyo na tinanggap ninyo ang hamon ng isang batang estudyante na kagaya ko. Biglang nagbago ang tono ni Ronald, at si Maria ay nagulat, anong nangyari sa kanya? Si Ale ay nagbukas ng bibig at nagtanong, bakit parang iba ang aura niya? Habang ang mga mata ng mga estudyante mula sa ikalawang taon ay puno ng kalituhan, si Ronald ay yumuko ng mas malalim at seryosong nagsabi, patawarin niyo po ako, at sana ay matulungan pa ninyo ako sa mga susunod na pagkakataon. Ang mga senior ay nagpalitan ng tingin, medyo nahirapan at hindi alam kung anong gagawin. Biglang tumakbo si Brum at niyakap si Ronald, sabay sigaw, akala ko masama ka. Hindi lang ikaw malakas, kundi magalang pa. Hinawakan ni Brum ang braso ni Ronald at nagsabi,
Huwag mong gawing mababa ang sarili mo. Galit na galit ako. Pagkatapos, iniangat ni Bram ang kanyang kamay at nagbigay ng sigaw na parang tagumpay, ganito ang tunay na estudyante ng Filian. Pagkatapos niya itong sabihin, kumandat siya kay Ronald at nagsabi, ang galing mo, Ronald. Sumagot si Ronald ng may ngiti at sinabi, ganon din, matindi rin ang laban na ibinigay mo. Isang mabilis na pag-iisip ni Ronald, sa ganitong paraan, sigurado akong hindi na kailangan mag-alala ang kapatid ko. Si Aidsan, na nakaupo sa ibaba, ay pinunasan ang kanyang luha, puno ng emosyon. Ronald, talaga bang lumaki ka na? May isang babae na may kulay lilang buhok, misteryosong nakaupo at pinagmamasdan ang laban. Tiningnan niya si Ronald at ngumiti ng may kahulugan, talaga namang nakakatuwa ka. Lumipas ang oras, at sa mga sumunod na sandali, ang langit ay naging madilim. Sa loob ng paaralan, ang mga ilaw sa kainan ay sumik, at ang mga mesa ay inihanda ng magaganda at masasarap na pagkain. Habang kumakain at nagsasalita ang mga estudyante, nakaupo si Ronald at tinitingnan ang paligid. Nag-isip siya, sabi nila magkakaroon ng isang party para sa opening. I wonder what it's really about. Pinagmamasdan niya ang marangyang dining hall. Habang abala si Maria sa pagkain, nagsalita si Ale, Ronald, wala bang ate mo? Naguguluhang tumingin si Ronald kay Ale, ha? Nang maalala niyang naghiwalay sila ng kapatid niya, sinabihan siya ni Iro, kumain ka ng maayos at huwag kalimutan magpadala ng liham sa akin. Huwag makipag-away, okay. Tumugon si Ronald, oo, nag-aalala siya kaya't medyo nahirapan ako sa pag-aayos. Tumingin siya kay Sita, na nagpapakita ng matapang na anyo, at nagsabi, pinili ko ring kasama si Sita para hindi na siya mag-alala. Pagkatapos ng lahat, dragon din siya. Tanong ni Ale, pwede bang mag-alala si ate mo? Sumagot si Ronald, oo naman, mahal ko siya. Nagpatuloy si Ronald, ngayon, matikman ko na ang pagkain sa Filian. Binuksan niya ang bibig at kumuha ng isang piraso ng hita, ng baboy, sabay sabing, salamat sa iyo, Chill Fan, saan ka ba nanggaling? Pwede ba akong kumain? Habang ngumunguya si Ronald, narinig niya ang boses sa likod niya. Ronald, sa takot, napahawak siya, at biglang tumayo si Ronald, hindi inaasahan na matilted ang kanyang plato at nabasag ito. Sumigaw siya, anong ginagawa niyo? Tumigil na kayo. Bakit ka nandito? Ano na naman ang plano mong gulo? Tanong ni Chief Fan, nakatayo at naka-cross arms, na parang kalmado. Hindi ako nandito para makipag-away. Nandito lang ako para maghanap ng ilang mahahalagang impormasyon, sagot ni Chief Fan. Nagtataka si Ronald, anong mga impormasyon? Si Chief Fan ay walang pakialam at sumagot, saan ba nakatira ang pamilya ni Iro? Malayo ba sa Imperial City? Si Ronald ay medyo nabulabog at nag-isip, ngunit si Chief Fan ay patuloy na nagsusulat sa kanyang notebook, na tila nagsusuri. Paano ang kalsada doon? Maganda ba ang seguridad? Wala bang mga magnanakaw doon? Si Ronald ay nais ng sumuko at nag-isip, hala, ano na naman to? Habang si Chief Fan ay patuloy na nagtatanong, siguro nag-ayos ka na ng escort para kay Iro, hindi ba? Naniniwala akong magpapadala ka ng mga mercenary para dyan. Tinutokso si Ronald, kung hindi, mas malala ka pa kaysa sa mga bilanggo sa Rowlands. Tumugon si Ronald, medyo galit, ginawa ko na. Hindi mo ba nakita? Pumili na ako ng mga maaasahan. Inisip ni Ronald, huwag nang maghanap ng gulo. Nagpatuloy si Chief Fan, kung hindi, sigurado akong may mangyayari na masama. Si Ronald ay medyo naiinis na at sumigaw, tama na. Bakit mo ba pinapalaking isyu ang tungkol kay ate ko? Anong relasyon mo sa kanya? Si Chief Fan ay nanginig at dahan-daang nagsalita, ang ibig ko lang sabihin, ayoko lang mangyari sa kanya ang masama habang siya ay pauwi. Nagkibit balikat si Ronald, hindi ka na dapat mag-alala, wala naman mangyayaring masama. Lahat ng mga detalye ay naayos ko na.
Biglang may lumapit na isang babae na may kulay lilang buhok. Tiningnan niya ang dalawa at ngumiti ng may kahulugan. Wow! Mukhang interesting naman ang eksenang ito, sabi niya. Lumapit siya kay Ronald at Chief Fan at nagtanong, Grancia, parang hindi kayo tapos magtalo. Ang babae na may lila na buhok ay si Elbeth Aquelia, isang freshman na panguna sa klase ng magic. Ngumiti siya at nagpatuloy, huwag ninyo akong gawing kalaban. Grancia lang ako. Tiningnan siya ni Ronald at nagtanong, ako? Bakit ako? Si Chief Fan ay nagangat ng kilay at tiningnan si Elbeth, nag-isip kung may ibig sabihin siya. Hindi ba, gusto mo pa ring makipagtulungan sa akin? Tanong ni Elbeth. Si Chief Fan ay napabuntong hininga at nag-isip, sigurado akong may plano ka. Sumagot si Elbeth, hindi ko lang gusto. Pero kung gusto ko ang ideya ng pagiging magka-team, kaya pumunta ako. Ngumiti si Elbeth at ipinakita ang isang necklace na may malaking ruby. Ito ang simbolo ng alok ng aking pamilya. Tiningnan ito ni Ronald, namangha at nag-isip, ito ba ay isang alok mula kay Uncle Luya? Tumitig siya sa bato at nagpatuloy, ang simbolo ng isang pamilya na may matinding impluwensya, ang Lucius family. Nakita ni Ronald na ang batong iyon ay naglalaman ng makulay na liwanag, isang simbolo ng pamilya ng Lucius. Ang Lucius family ay isang espesyal na angkan na hindi tulad ng ibang mga aristocrat, mas pinahahalagahan nila ang talento kaysa sa dugo. Marami na silang napagtagumpayan at nakapagpatayo ng malaking impluwensya. Ang pamilya Lucius ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga nagpakita ng potensyal. Nakita ni Ronald na ang alok na iyon ay isang malaking pagkakataon. Nais ko na maging bahagi ng pamilya Lucius, sabi ni Elbeth, ito ang pagkakataon na may kaugnayan sa alok na ito. Si Ronald ay nagtaka at nagtanong, pwede bang ibigay mo ito sa isang estranghero? Hindi sumagot si Elbeth sa tanong ni Ronald, kundi ngumiti at nagsabi, kung tinatanong mo iyan, sigurado akong alam mo na ang ibig sabihin nito. Si Ronald ay nag-isip at bumantong hininga. Ang narinig ko lang ay si Aidsan ang nagsabi. Tumayo siya at nag-isip ng ilang sandali. Naalala niya ang gabing iyon, nang magkasama sila sa tabi ng apoy, si Elbeth ay nagbigay sa kanya ng parehong alok. Inabot niya ito at nagsabi, ito ang alok ng aking pamilya. Si Ronald ay tanong, pwede bang gamitin ito kahit na isang simpleng tulad ko? Sumagot si Elbeth, oo, pero kailangan mong dumaan sa pagsusuri ng pamilya. Pero kung may talento ka, tiyak na makakapasok ka. Nais ni Elbeth na ipaalala kay Ronald, dapat tandaan mo, Hino Ronald, na maaari kang makakuha ng alok mula sa Lucius family kapag ikaw ay lumabas na matagumpay. Tumahimik si Ronald at iniisip ang lahat ng sinabi ni Elbeth.